Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 28 to May 4, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang kung ano yung information doon. Kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Capricorn, let's see what's up with you this week. You have magical powers. So, magaling kayo mag-manifest actually, Capricorn. Kasi yung manifestation skills niyo sinasamahan nyo talaga ng action. Kailangan nyo lang talaga consistent kayo. Oo, sa gusto nyong i-manifest. Yung iba, yung minamanifest nyo, relationship, true love. Kahit na kayo ay may pagka-workaholic or focus sa finances, career ninyo, maaring yung iba talaga deep within nyo, gusto nyo ng person, romantic connection. You also have peace, kapayapaan ng isip. So, maaring this week, mas kalamado ka, wala ka masyadong pinoproblema or iniisip, or pinipili mo na wag nang ma-stress sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kasi minsan, nagpapaka-stress tayo sa isang bagay na wala naman tayong control, 'di ba? So, na-stress lang tayo pero wala naman tayong magagawa. So, pag ganun, sabi nga surrender mo 'yan. Surrender mo and pray for that better things will come sa'yo. Kasi normal naman ang mga challenges. Kailangan lang malakas ka. Malakas ka na tanggapin yung mga pagsubok, and at the same time gagawa ka ng paraan para ma-solusyonan. You have the Wheel of Fortune, meron ditong change, pagbabago na nakasalalay sa decision mo. Siyempre, ikaw pa rin yung gagawa ng decision yan. Kung paano mo yan mamamanifest sa buhay mo. So, iba sa inyo, ang minamanifest nyo ay pag-work abroad, no? Pwedeng opportunity sa ibang bansa. Some of you want to be busy, no? Gusto nyo, marami kayong ginagawa, marami kayong projects, trabaho. Kaya lang ang tanong, kaya nyo ba? Kasi pwedeng gusto mo ng maraming work, maraming pagkakaabalahan, pero hindi mo naman pala kayang i-manage. So, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung i-take mo. Also have judgment. Judgment is about reinvention ng sarili mo. Meron ka ng awareness of the things na kailangan mong i-let go at kailangan mong i-keep sa sarili mo. So, yung mga unhealthy habits, let go na yan. Yung self-limiting beliefs, let go mo na yan. And focus on believing in yourself. And pagkakaroon ng paninindigan sa mga decision mo. Na hindi yung parang urong-sulong na ito yung decision mo, tapos parang babawiin mo, tapos iba na naman, 'di ba? So, you have to be consistent. You always have to show up. Some of you can become busy ngayong week na to. Yung tipong stressful na busy. Oo. Kaya siguro meron kang bibitawan na alam mo na hindi na siya worth it ng oras mo, ng energy mo. 'Di ba? For example, meron kang trabaho na pagod ka, lagi kang puyat. Tapos pag sumisweldo ka dun, halos wala ka ng sweldohin, pamasahe mo, ang laki ng nagagastos mo. So parang, alam mo yun, parang niloloko mo na lang yung sarili mo sa pagpasok mo sa trabaho kasi yung sinisweldo mo is parang kapareho lang ng kung ano yung expenses mo rin, 'di ba? So wala masyadong gain. I feel like you're going to choose a new direction. May susubukan ka. You have Saturn in Scorpio in the 8th house, inheritance, which is meron ditong issue, no? Maaring may pag-aaway within the family na may kinalaman sa property. Kung sino-sino yung maghahatian.
mga anak to. So, pwedeng yung mga anak mo or kayong mga magkakapatid. 'Di ba? May quarrel talaga within the family. Yung iba nga abot pa yan sa mga lolo, no? Yung tipong yung minana ng lolo nyo ay pinag-aawayan pa ng mga kamag-anak, mga apo ng lolo mo, tsaka yung mga pinsan ng lolo mo. May ganun diba? Na ang layo na nung narating nung issue, nung gulo. You have the sun in the 8th house, which is about endurance, lakas. Okay, so the sun is about your confidence, no? I think confident enough ka naman para paglabanan or ipagtanggol ang sarili mo kapag kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo. And kung meron ka mang mga gagawin, susubukan na bagong project opportunities, I think isasagarin mo yung sarili mo na maibigay yung effort, no? Para hindi mo sisisihin na, ay, kasi hindi ako masyado nag-effort ay, parang kulang kasing nagawa ko 'di ba? So at least nandun ka na, in-effort mo na, tinodo mo na, 'di ba? Uy, merong gift na parating sa'yo. Maaring may magbibigay sa'yo ng regalo or itong regalo na to is metaphorical na tipong kung ano yung wish mo matutupad. You have enterprise, so it's time to get into business. Ready ka na raw na magnegosyo. Kasi yung iba sa inyo, hindi kayo masaya sa sitwasyon nyo, sa trabaho, sa career ninyo. Na parang feeling nyo may kulang. So maaring sasamahan nyo ng pagnenegosyo or bagong business idea. Sa relationship naman, some of you nasa isang relasyon na parang hindi nyo naman talaga gusto. Parang andyan na kasi, parang ganun. Ayan trap ka kasi sa isang situation na maaring the person that you're dealing with is todo effort naman sa relationship na parang ayaw mong masira yung kanyang feelings, no? Yung kanyang effort. Pero may deception kasi, so parang meron dito hindi nagsasabi ng totoong nararamdaman niya. Kung ano talaga, kasi pwedeng gustong kumawala or umalis sa relationship. Surrender. Ito yung sinasabi kong surrender kapag hindi mo kayang hindi mo na kayang i-control. Let go of limiting beliefs. Be as expansive in your thoughts as your soul is. I-let go mo yung limiting beliefs mo. Kasi may mga times na ikaw mismo yung sumasabotahe sa sarili mong kakayanan na kaya mo naman pero sinasabi mo na hindi mo kaya kasi natatakot ka lang, 'di ba? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.